Isang magandang araw po mga kababayan, mga kapatid. At sa oras po na ito ay muli po tayo na magtatalakay tungkol po dito sa ating Vice Presidente ng Pilipinas. Ito pong si Sara Duterte. At bago po yan ay sana po ay huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe at mag-like dito po sa ating munting channel mga kababayan. At binabati ko po kayo mula Luzon, Visayas at Mindanao at ang atin pong mga kababayan sa iba't ibang panig po ng daigdig. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan. Itong ating Vice President Sara Duterte nang una po, ito pong mga kanyang mga supporters tungkol po dito sa bigas sinasabi po nila na nasa na raw ang ipinangako ng ating Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas. Pero yun po ay hindi naman niya ipinangako po yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala po silang may papakita na video na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yun ay kanyang ipinangako. Yun po ay kanyang pangarap. At yun naman po ay mga pinaglalaban din ng mga iba't ibang mga vloggers dito sa ating pong panahon. Ngayon, nung dumating po yung panahon na sa loob pagkalipas po ng mga ilang taon at ito nga magtatatlong taon ang ating Bongbong Marcos ay kanya pong naisagawa sa iba't ibang sa ibang panig po ng bansang Pilipinas. Ito pong 20 pesos na kilo ng bigas. Ngayon, bago po ito naisagawa, ay nagpatutsada itong ating Vice President na ito raw pong bigas ay panghayop at hindi raw makakain. Pero nung ito po ay naipamahagi at naisaing po ng ating pong mga kababayan, ay maganda po itong bigas. At sabi nga po ng iba ay parang bago raw. Kaya raw dahil hindi naman po natin nararanasan pa yung ipinamamahagi po na bigas. Ayan. Ngayon, nung nakita nila na maganda nga po yung bigas na ipinamamahagi ng ating gobyerno, ay sinabi naman po ni isa sa mga Duterte na naman daw libreng vote buying. Yun ang sabi po, libreng vote buying, sabi niya. Ngayon, kung mga ito umiingay, itong libre daw na vote buying, ang ginawa po ng ating COMELEC ay pansamantala po munang ipinatigil ito pong pamamahagi po ng bigas dahil nga raw baka magamit ng mga politiko sa pamamahagi po ng bigas. Ngayon, nung ito po ay napatigil, ay sinabi naman po ng ating pangalawang Pangulo na palpak daw. Ayan. Kaya kumbaga, ano man ang gawin siguro ng ating gobyerno, ay lahat na lang po talaga ay kanila pong pipintasan na nakalulungkot nasalit na tumulong sa ating gobyerno dahil ang ating Vice President ay talaga namang dapat ay tumuwang sa ating gobyerno dahil siya'y bahagi ng gobyerno. Siya'y sangkap ng gobyerno, kaya dapat siya'y tumuwang. Hindi para manira o laitin yung ginagawa ng gobyerno. Dapat siya'y sumuporta at tumuwang. Yun ang dapat na makita. Yun ang tama na dapat makita sa isang pangalawa sa pinakamataas na pangulo, pangalawang pangulo ng ating bansa. Yan. Ngayon, sa atin naman po talaga na ordinaryong Pilipino na wala naman pong pinag-aralan sa buhay, pero nakapag-iisip naman po tayo ng maayos doon sa bagay na ginagawa ng ating
gobyerno at ng ating pangalawang Pangulo, ano po. At meron naman po siyang sinasabi at inyo naman pong pakinggan yung kanyang sinasabi dito po sa press briefing po ng Malacanang, ano po. Pakinggan po natin. Kasi sa panayam po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga, sinabi niya na posible daw yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, nandito po ang kanyang sinabi na imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Yan naman po yung sinasabi ng ating pangalawang Pangulo ngayon na may alam daw siya na talagang makakaya na yung 20 pesos na bigas. Hindi mo maintindihan itong ating pangalawang Pangulo kasi tama yung sinasabi ni Yusek Claire na kung talagang meron kang alam, dapat hindi mo yun sinasarili, dapat itinutuwang mo na. Dahil ang pag-uusap dito ay ang pagtuwang sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga kagaya po nating mga mahihirap, na ito po ay malaking tulong talaga, itong 20 pesos na bigas. Kasi talaga namang nung una ay imposible na kanyang maisagawa yan. Ito'y aking pong pananaw noon na talagang hindi kayang ipatupad yung 20 pesos kasi palay pa nga lang nasa 22 na nung panahon na yun, kung tuyo, pero pagbasa nasa 18. Kaya sabi ko malabo yan na maipatupad yung 20 pesos na bigas. Pero dahil nga doon sa plano at na utak ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa plano niya, yung mga isasagawa niya, kung mga alam na alam niya yung kanyang gagawin, ay nagpatayo siya ng mga iba't ibang nasa 150 rice processing kumbaga nagagawa na ng ating Pangulo yung kanyang pangarap. At ito namang ating Vice Presidente, sa palagay ko lang naman, kung mo nakikita niya na talagang kayang isagawa, nasasabi niya ngayon na posible na magawa. At yun alam niya, parang nakakaano lang, na kung mo siguro nakikita niyang kayang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos itong 20 pesos na bigas na maipamahagi sa mga mahihirap, kumbaga nag-ano na siya sa taon ng tawag dito, itinatatak niya na sa tao na meron din siyang alam na
kaya niyang gawin. Ayun, kung siguro nakikita niya na kayang gawin talaga ng ating Bongbong Marcos dahil dun sa kanyang plano na isinasagawa sa ating bansa. Ayan. Kaya po, yan ang nangyayari sa ating pangalawang Pangulo na hindi mo maintindihan kung ano ba ang kanya talagang plano. Pero sa palagay ko naman sa akin, mahirap talaga kung siya yung magiging Pangulo ng ating bansa talaga kasi unang-una magulo nga at saka tapos sabi nga ni Yusek makasarili, ano? Sa halip na tumuwang ayaw tumuwang. Sa akin naman sa pansarili kong pananaw, kung talagang ikaw ay mabuti at tapat na naglilingkod bayan, hindi isasangtabi mo yung away na politika, kundi ang gagawin mo ay yung tumulong dahil yon ang iyong obligasyon sa ating bayan. Yan po mga kababayan ang akin pong naging topic po ngayon. Sana po ay nagustuhan po ninyo at kayo na lang po bahala mag-comment o kung ano po ang inyong saloobin dito po sa topic na atin pong na pag-usapan. At muli po mga kababayan, sana po ay inyo pong nagustuhan at huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. Ayan po. At muli po, gaya po ng aking sinasabi mga kababayan, sa araw-araw na lumilipas sa ating buhay ay huwag po nating kalilimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hanggang dyan po. Bye-bye.